atin pong debosyon mula sa Kasama ni Jesus ngayong Miyerkules, ika-2 ng Hulyo, taong 2025, ay pinamagatang Labanan ng mga Ibon. Mula sa panulat ni Ginang Nancy Brady Wood ng South Carolina, USA. Pagbulay-bulayan po natin ang aklat ng Isayas, Kabanata 65, talata 17 hanggang 25. Ito po ang nasusulat sa aklat ng Isayas, Kabanata 40, talata 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Bago ako nagsimulang manood ng mga hummingbird, inakala kong ito ay magiging isang karanasang payapa at nakagiginhawa. Ngunit ilang sandali pa lamang pagkatapos kong isabit ang kainan sa labas ng aking bintana, napagtanto kong kaunti pala ang aking nalalaman tungkol sa kanila. Ang maliliit na mga makinang may pakpak na ito ay teritorial at ginugugol ang karamihan ng kanilang enerhiya sa agresibong paghabol at pagsalakay sa sinumang ibang ibon na magtatangkang lumapit. Nakakahiyamang aminin, ngunit hindi ko maiwasang pagalitan sila mula sa bintana. Sapat ang nektar para sa inyong lahat. Hindi nyo kailangang pag-awayan ito. Bawat isa sa inyo ay maaaring pumuwesto sa feeder at lahat ay makakakain. Ngunit hindi ba't ganyan din ang mundo? Sa iba't ibang panig ng daigdig, araw-araw tayong binubulaga ng balitang may kinalaman sa digmaan, politikal na panlilinglang, pang-aapi, at hindi pagpaparaya. Nabubuhay tayo sa mundong puno ng tunggalian at pagkakabahabahagi. Nakakapagod, kaya hinahangad natin ang pagpapanumbalik, ang kagalingan, ang katarungan at ang kapayapaan. Ang mabuting balita ay ito. Sa mahiwagang pangako ng pagbabalik ni Kristo, matatagpuan natin ang lahat ng ito. Mula Henesis hanggang Pahayag, ipinapahayag ng banal na kasulatan na ang ating Panginoon ang magtatagumpay sa buong sanlilikha. Kapag tila nilulunod na tayo ng tunggalian, maaari tayong manalig sa katiyakang iyon at magpahinga. Ang gandang pag-asa ang meron tayo kay Jesus. Isama po natin sa ipapanalangin natin ngayong araw ang mga taong nawawalan ng pag-asa. Manalangin po tayo. Diyos ng kapayapaan, kapag kami ay pinanghihinaan ng loob dahil sa kaguluhan ng mundong ito, ipaalala mo sa amin na sa pamamagitan ni Hesukristo, ibinigay mo na sa amin ang ganap at walang hanggang kapayapaan. Amen. Isipin po natin ngayong araw. Ang aking pag-asa'y nasa pangako ng bagong sangnilikha ni Kristo. Magandang araw po. Sumaati nawa ang kapayapaan ng Diyos.